Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Ginoong Yulan Parinyo, kasalukuyang guro sa Esperanza National High School dito sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang iba't ibang uri ng suliraning pangkapaligiran. Una dito ay polusyon, climate change, at pagkasira ng ating likas na yaman. Bago tayo magpatuloy, ito yung magiging layunin natin sa araw na ito. Una, natatalakay ang kasalukuyang kalagayan pangkapaligiran ng Pilipinas. Pangalawa, naiisa-isa ang mga dahilan ng suliranin sa kapaligiran. At ang panghuli ay napapahalagahan ang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas at pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Gaano nga ba kahalaga ang likas na yaman? Natutunan mo sa pag-aaral ng economics na isa ang likas na yaman sa tinatawag na salik ng produksyon. Mahalaga ito dahil dito kumukuha ng mga hilaw na materyales upang gawing produkto at pinagmulan din ito ng iba't ibang hanapbuhay. Ngunit kaakibat nito ang malaking suliraning kinaharap na ating bansa tungkol dito. Bago tayo magpatuloy, atin munang pakinggan ang isang sikat na awitin na inawit ng grupong Asin patungkol sa ating kapaligiran. Ito ay pinamagatang Masdan Mo ang Kapaligiran. Sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi
nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang ginawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tahunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. So mayroon tayo ditong 4 na mga katanungan na kung saan magbibigay sa atin ng paliwanag kung ano nga ba ang nilalaman ng awitin. So una dito, ano ang ipinapahiwatig ng kanta or ng awitin? Ano-anong isyong pangkapaligiran ang nabanggit sa awitin? At ano-anong suliraning pangkapaligiran ang nabanggit sa kanta sa kasalukuyang dinadanas na ating komunidad? At ano ang iyong naging damdamin sa pakikinig sa awitin? So base sa kanta na ating napakinggan, ipinahiwatig nito ang mga naging epekto ng mga pag-unlad ng bawat lugar sa ating kalikasan. Nagkakaroon tayo ng suliranin sa paligid, polusyon sa hangin, sa tubig, at nasisira ang bahay ng ating mga kahayupan. Bilang isang tao, napakasakit isipin na ang mga masaganang mga karagatan natin, mga makakapal na puno sa ating kagubatan ay unti-unti nang nauubos at baka balang araw ay tuluyan na itong mawala. Sa kadahilanang ito ay talagang mangyayari sapagkat ang bawat isa sa atin ay halos walang disiplina sa paggamit ng ating likas na yaman. At tayo ay masyadong maabuso at wala ring disiplina sa pagtatapon ng ating mga basura. Ngayon ay dumako tayo sa iba't ibang suliranin ng ating bansa. Una dito ay suliranin sa solid waste. Tumutukoy ang solid waste sa mga basura na nagmula sa mga tahanan at komersyal na establishmento, mga basura na makikita sa paligid, mga basura na nagmula sa sektor ng agrikultura, at iba pang basura na hindi nakakalason. So ito ay mula sa Official Gazette 2000. Ang malaking bahagdan ng tinatapong basura ng mga Pilipino ay nagmula sa tahanan na mayroong 56.7%. Samantalang pinakamalaki naman ang uri na tinatapong basura ay tinatawag na biodegradable na may 52.31%. So ayon ito sa National Solid Waste Management Status Report noong 2015.
So, isa sa mga problema natin ay ang tinatawag na solid waste. Kung ating babasihan ang pag-aaral, napakalaking porsyento ang nanggagaling sa tahanan. Indikasyon ito na ang bawat mamamayang Pilipino ay walang disiplina pagdating sa proper disposal ng ating mga basura. At ang iba ay tinatapon na lang kahit saan sa kadahilanang walang pakialam ang ating mga kapwa sa magiging epekto nito sa ating kalikasan at sa ating kalusugan. Mayroong iba't ibang dahilan kung bakit may problema ang Pilipinas sa solid waste. Isa na rito ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura, di tamang paggamit ng mga dump site sa Pilipinas at di tamang pagtatapon ng e-waste or yung TV, computer. So iyan yung mga halimbawa. Bukod sa mga ito, nagkakaproblema din sa tuwing umuulan at bumabaha na nagdudulot ng iba't ibang sakit sa mga tao. Ang mga nabanggit na suliranin sa solid waste ay nagtutulungan solusyonan ng iba't ibang sektor. Ipinatupad ng pamahalaan ang Republic Act 9003 or kilala bilang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 upang magkaroon ng legal na batayan sa iba't ibang desisyon at proseso ng pamahalaan ng solid waste sa bansa. Isa sa mga naging resulta ng batas ay ang pagtatayo ng mga Materials Recovery Facilities or MRF kung saan isinasagawa ang waste segregation bago dalhin ang nakolektang basura sa mga dump site. Ang ikalawa ay ang pagkasira ng mga likas na yaman. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na biniyayaan ng maraming likas na yaman. So tinatayang 15% ng kabuuang kita ng Pilipinas noong 2010 ay kita mula sa direktang paggamit ng mga likas na yaman. Halimbawa nito ay pagtatanim at pangingisda. Mahalaga din ang likas na yaman bilang sangkap sa paggawa ng produkto na ginagamit sa iba't ibang sektor tulad ng industriya, paglilingkod. Halimbawa, ang mga computer, sasakyan, makina at pagkain ay nagawa mula sa mga likas na yaman. Tunay na napakahalaga ng likas na yaman sa ekonomiya ng ating bansa. Ngunit kung ating titingnan sa larawan, ating mapapansin ang nagiging sanhi or epekto ng pagkasira ng ating likas na yaman. Dahil ito sa labis na paggamit at pag-abuso ng ating likas na yaman. So kung ating mapapansin, nakakalbo na ang ating kagubatan at yung ating mga minahan ay unti-unti nang nauubos ang ating mga minerals. At syempre, isa na dito yung epekto niya ay ang pagkasira ng ating kabundukan. At syempre, yung ating mga ilog ay nagiging madumi na kung saan wala na tayong makukuhang isda sapagkat namamatay yung ating mga isda dito dahil nga sa kulang na ng tinatawag na oxygen. Sa kasalukuyan, patuloy na nasisira at nauubos ang likas na yaman ng Pilipinas dahil sa mapang-abusong paggamit nito. Tumataas na demand ng lumalaking populasyon, hindi epektibong pagpapatupad ng mga programa at batas para sa pangangalaga sa kalikasan at mga natural na kalamidad. Ang isa sa matinding bunga ng pagkasira ng kalikasan ay ang tinatawag na deforestation.
Dahil rin sa demand ng mga tao, halos hindi na kayang ibigay ng ating kalikasan ang ating mga pangangailangan at dahil na rin sa kaingin system na umiiral sa ating bansa. Kung ating mapapansin sa larawan, ay nakakalbo na nga yung ating mga kagubatan. Kapag ito ay magpatuloy, mauubos at mauubos ang ating mga punong kahoy at mawawalan ng natural na bahay ang ating mga kahayupan na naninirahan sa ating kagubatan. Ang pangatlo ay ang climate change. Sa 2016 edition ng Global Climate Risk Index, naitala ang Pilipinas bilang pang-apat sa 10 bansa na pinaka-naapektuhan ng climate change. Ito ay dahil mas lumalakas, dumadalas, at nagiging unpredictable ang pagkakaroon ng mga natural na kalamidad tulad ng pagbagyo, pagbaha, storm surge, paglindol, tsunami, pagputok ng bulkan, El Nino at La Nina na nararanasan sa Pilipinas dahil sa climate change. Sinasabi na kahulugan ng climate change ay maaring isang natural na pangyayari o kaya ay maaring napakabilis o nagpapalala dulot ng gawain ng tao. Isa sa sinasabing dahilan ito ay ang patuloy na pag-init ng daigdig o global warming dahil sa mataas na antas ng konsentrasyon ng carbon dioxide na naiipon sa atmosphere. Nanggagaling ito mula sa usok ng pabrika, mga iba't ibang industriya at pagsusunog ng mga kagubatan. Kapag patuloy ang pang-aabuso sa ating kalikasan, marami pa tayong malalaking kalamidad na mararanasan sa ating bansa. Kung kaya't para maiwasan ang pangyayari ito, tayo ay magkaroon ng disiplina sa ating sarili. Magtanim ng punong kahoy, iwasan ang pagsusunog ng mga plastik, at suportahan ang ating gobyerno sa kanilang programa para sa pagsaayos na ating kalikasan. Iwasan rin ang pagtatapon ng basura sa ating mga katubigan. Mahalin at alagaan natin ang ating kalikasan sapagkat ito ay biyaya sa atin ng ating Diyos. So sa araw na ito, naway marami tayong natutunan at sa muli, maraming salamat sa pakikinig.